Magandang araw mga kabugtaw. Nako, na-hack yung Bugtaw YouTube account natin. Hindi na ako makapag-login pero tinek ko yung mga videos nandun pa rin. Isa rin sigurong naisip ko na bakit hinak yun. Baka nagiging epektibo tayo. No? Tulad ng sinabi ko noon na gusto ko sana itaas ang antas ng diskurso more or less to form an intellectual current in Philippine society. Parang yung nangyari sa Europa, lalo na sa France, na yung mga intellectual ng France noon ay nag-spark, no, ng French Revolution, lalo na yung social contract ni Jean-Jacques Rousseau, no, na may social contract ang mga tao at ang mga sovereign. And power comes from the people. Kahit sa Constitution ng Pilipinas, Article 1, nandiyan yan eh. The power emanates from the people. Totoo naman yan kahit sa amang demokrasya. Anyway, ang paksa natin ngayon ay nomos. Nomos ay salitang Grego na ibig sabihin ay batas. No? Law, the law. Minsan ang nomos ay ginagamit din bilang pader, wall. Kasi para sa mga Grego, ang batas ay dapat isang pader. Kaya alam niyo naman yung pader, walang kinikilala yan. No? Kahit sino ka man, hindi ka pwedeng lumusot yan kasi yan ang pader. Yan ang batas. Dito sa Pilipinas, iba eh. Hindi mo ba ako kilala? No? Tulad nung anak ni Tulfo na congressman, 2 beses na pala lumabag sa batas trapiko yon. Dumaan sa busway. Tapos, kinampihan pa ni Tulfo, sabi hindi naman tumakas umamin naman Anong problema doon? May problema doon. Lumabag siya sa batas at ang pagkampi mo ay talagang wala sa rason, no? Wala sa matinong kaisipan. Kasi yan ang batas. Ngayon, itong BICAM natin, maraming tumatawag yan na BICAM, no? Na may mga fill in the blanks, may mga blankong item. Kasi yan ang batas. Kasi ang nangyari kasi, actually matagal na nakita ni Karl Marx to no? Ginagamit ang batas para sa personal na kapakanan. No? Even the instrumentalities of the state, yung korte, yung Department of Justice, no? Kung ano-ano pa, yung Armed Forces, yung BI, ginagamit, no? Para sa pansariling agenda, hindi para sa kabutihan ng lahat. Tulad nitong BICAM, Quad Committee, Quad, maraming matawag dyan, Quad Committee meeting. Congratulations pala sa kaibigan natin si June Abines, saka si EB Hugalbot na naimbitahan doon sa hearing. No? Ibig sabihin, epektibo kayo. Si June nga sa post sa Facebook, may nag-sponsor na ng round trip ticket para sa papuntang Manila at pabalik. Sabi ko, sana one way lang kasi mukhang tatagal ka doon. Esperado makukontempt yan. Sabi niya, expected na yan. In fact, yan nga siguro ang gusto niya. No? Ang paggamit sa batas. Ano ba talaga ang batas? No? Ano bang dapat matinong paggamit at pagsunod sa batas? I-review ko lang ng konti yung konsepto ni Thomas Aquinas ng batas. Tatlo yung batas, antas ng batas, no? Una, may divine eternal law. Sabi niya, yun daw ang divine plan of God at walang nakakaalam niya kundi ang Diyos lamang. Bilang tao, bilang may isip, there is such thing as natural law. Ang definition ni Thomas Aquinas ng natural law, it's a rational participation to the divine eternal law. No? Para may nakitang kaayusan, may order ang tao bilang mag-isip. So sa pamagitan ng rational law, ito ay partisipasyon na tumutungo doon sa kaligtasan ng tao, tumutungo doon sa kabutihan ng mundo. At sa rational law, may human positive laws. Ito yung mga civil laws, constitutional laws,
criminal laws, commercial laws, no? So yun, divine eternal law, natural law, human positive laws. Ang human positive laws dapat nakatuon din doon sa direksyon ng kabutihan, no? Ng kaligtasan ng tao, ng kapakanan ng karamihan. No? Yan ang dapat. Kaya kung hindi na nakatuon doon sa kapakanan ng karamihan, dapat baguhin, palitan o tanggalin. Kaya may mga revision tayo or amendments. No? Yun. So anything that violates this tendency towards the good is immoral. No? Pag naglabag ka ng batas trapiko, immoral yan. Nagnakaw ka sa kaban ng bayan, immoral yan. Kaya sa consciousness ng Pilipino, ang moralidad ay nakatuon lamang sa sexualidad. Sabi ko na noon, some societies are strict with their sexual ethics but lax with their social ethics. Some societies are strict with their social ethics but lax with their sexual ethics. Sa France, for example, they're very strict when it comes to social ethics, but when it comes to sexual ethics, they're very lax. Alam ng lahat sa Francis na ang prime minister nila may kabit, may mistress, puso yun doon eh. But nobody gives a damn. Wala yan. No? Pero sa oras na nagnakaw yung prime minister nila sa kaban ng bayan, ako, lahat ng Francis, lalabas yan sa kalsada, magpuprotesta. Dito naman sa Pilipinas, baliktad. We are very strict with the sexual ethics to the point of hypocrisy, but lax with social ethics. Halimbawa, sa opisina, pag may pumasok na naka-miniskirt, naku, talk of the day yan. Pero hindi pinapansin yung isang empleyada na isang oras na nagtitiribabad sa telepono, umuwi ng office supplies, bond paper, paper clips, stapler, no? Inuwi. Wala yun, normal sa mga Pilipino because we are lax with social ethics, social justice, just wages, wala yan. No? Kaya nga, ang rule of law ay hindi masyadong hinog sa consciousness sa malay-tao ng mga Pilipino. Halimbawa, sa traffic lang, daming violation dyan, pero wala, naging normal. Yung FX, no? Naku, sa matagal ng panahon, hindi regulated yan, pero araw-araw nagbabiyahe dyan. No? Walang concept of rule of law, lalo na ng philosophy of right, karapatan ang mga Pilipino, hindi sila maninindigan. No? Sabi nga ni Horacio de la Costa sa kanyang librong Light Cavalry, the Filipino failed to learn from the Romans on how to build the road that is straight. No? Talagang yung logic ng mga Romans, nakuha din nila sa mga Grego, yung punishment, no? Ng mga Romans, lalo na yung crucifixion, ako, that's the most cruel punishment during that time. No? They're very, very strict with the rule of law. Eh sa Pilipinas, wala eh. Kung makakalusot, lulusot. No? Sa trapiko, may pulis ba? May bantay ba? Kung walang bantay, pwede. No? Yan ang Filipino moral consciousness. Grabe ng pagnanakaw sa gobyerno. Iilan lang ang sumisigaw ng katarungan. Karamihan dyan, ay wala na tayong magawa dyan. Andyan sila eh. Or karamihan, hindi alam na may karapatan pala sila na pera pala nila yung ninanakaw kasi nagbabayad sila ng buwis. Wala, no? So, yun, kahit si Karl Marx na nabanggit ko, society is created in the image of the bourgeois. Kaya nga, yung batas, yung religion, arts and culture, were all created in the image of the bourgeois. Pumapanig ang batas sa kanilang class interest. Parang dito sa Pilipinas na pag mahiang justisya dito ay para lang sa mayayaman. The rich can get away with murder, pero kung mahirap ka, naku, kawawa ka, kulong ka. Wala kang pambili ng abogado, or the judiciary is very corrupt, nababayaran, kaya nga, no? Kawawa yung mga mahihirap dito. No? So paano ba natin pahinugin yung malay-tao ng mga Pilipino sa rule of law? Nagsisimula yan sa school eh, sa pamilya. Una, pamilya. No? Maraming parents, very strict, napakahigpit. Pero may favoritism. Pag yung nagkasala, ay favorite child nila, okay lang. Pero diyan pa lang, maliit pa lang yung Pilipino, they already experience injustice or
unfairness. Parents should be fair. Sa school, ganun din. No? Pag mayaman yung estudyante o favorite teacher's pet, no? Okay lang, makakalusot. Pero kung ordinaryo lang, hindi. Yun, paparusahan kayo. No? Ganon, sa school lang. So siguro magsimula dyan. Parents have to be fair. Teachers have to be fair. Now, kung sa batas lang, marami tayong sa batas. Hindi ang problema talaga palagi ay ang implementasyon. Naalala ko nung kumuha ko ng driver's license sa Belgium, nireview ko yung mga traffic laws kasi kukuha ko ng exam eh. No? Nung binabasa ko yung mga traffic laws, sabi ko, mas mahigpit yung traffic laws namin doon sa Pilipinas. But look at our traffic. Kasi doon pag nahuli ka, huli ka talaga. Walang patawad, walang awa. Kaya nga, dito sabi ng pulis, ang ratio nila, konti. Alam nyo, kahit konti kayo, pero pag alam kasi ng tao na pag nahuli sila, ay walang patawad, hindi sila makalusot, efficient ang police, efficient, incorruptible ang judiciary, yun, that's a deterrent. Kahit sa death penalty, marami na pag-aaral dyan. Death penalty is not a deterrent to crime. Ang deterrent ay strict, efficient, uncorruptible police and judiciary. But napakaipit sa Europa, sa Amerika, ganun din. No? Pag tinawagan ka ng police, pag nagwawala ka dyan, pusas ka talaga. No? Talagang forte ka. Dito, pwedeng lagyan, lalo sa batas trapiko natin. No? Paglalagay, kurap din kasi ang enforcement dito. Alam nyo, kahit sa Amerika, nakakalungkot din na they're straying away from the dream, from the vision of their founding fathers. Kasi ang maraming law enforcement doon, corrupt na rin. Meron pa rin matitino. But eventually, the long hand of the law will reach you. So dapat ganon. Nalala ko nung nagtuturo ako sa Philippine National Police Academy. Sabi ko dito sa Pilipinas kasi wala tayong idol, wala tayong myth or legend on law enforcement like Wyatt Earp, like sino ba yun sa Chicago, humuli kay Al Capone. Panood ko yung movie doon, Untouchable, si Kevin Costner. Elliot Ness, no? The law is the law. Yeah, meron siguro tayo dito, ang probinsyano, si FPJ, ang Panday. Yung probinsyano, police, probinsyano. Pero kailangan bugbugin muna bago lumaban. Pag napuno na ang salok sa lalaban at nakita naman natin gaano ka unfair yung sistema ng hustisya, sistema ng kapulisan. And maybe that's also the human tragedy, ever since kahit si Plato nakita naman eh. And in fact, that's the scandal of the ethics. The just perish, the wicked prosper. Pero hindi eh. Kasi alam nyo, itong nomos, very interesting. Itong nomos, very much related ito sa phusis and decay. Ang phusis is a Greek word meaning, sinali ni Father Ferriols, na tumutubo from where the word physical comes from, the physical world. Lahat tumutubo. Pero ang pagtubo ng physical world ay may sinusunod na decay, sangkaayusan. Napaliwanag ko na yung decay noon. Ulitin ko lang, the nearest translation to English is order. Basa ang tubig, mainit ang apoy, matigas ang bato, nasusunog ang papel. Maalat ang asin, matamis ang asukal. May sinusundan na sangkaayusan. Ganon din ang nomos. So, ang nomos, ang pader, pag tinibag natin, hindi lang yung pader ang tinitibag, kundi ang buong lipunan. In fact, yan din sinasabi ni Hegel. The German philosopher Hegel na the institution, the laws, the constitution, everything is a product of human rationality. If you violate that, it's not only those things that you violate, but the very core of civilization, the very core of society. So itong paglabag sa nomos pader
itong pagbabastos, hindi lang paglabag, binabastos na ang batas, no? Eventually, it will result into a societal collapse. Paano ba mangyari yun? Maaring nangyari na ngayon, gutom, kriminalidad, tumataas na naman ang kriminalidad. Ang drugs, andyan na naman. Babasa natin, no? Pinatay yung anak, pinatay yung asawa, tinagtad yung pamilya, bumalik na naman. No? It's already symptomatic of societal collapse. No? And eventually, it will only take a few good men to lead again, no? To rise from the ashes and remind us ano ba talaga ang dapat in the divine eternal law, sa rational, sa natural law and human positive laws, na dapat lahat ay nakatuon doon sa kaligtasan ng tao o sa kabutihan ng karamihan. Or else, society will collapse. And I can see that happening in the Philippines right now. Ewan ko kung saan talaga hahantong to. Isang posibilidad ay revolution. Pero sinabi ko nga doon, may revolution. Cost money, tingnan nyo lang yung rally ngayong araw, well-financed yun. Pero konti pa rin ang tao. Kailan ang mga Pilipino magigising? Kailan kayo magbugtaw, magising, no? At talagang ipaglaban ang lipunan. Kasi kung hindi, wala. Pupulutin tayo sa kangkungan dahil sa pagtibag natin ng pader, ng nomos, ng batas.